Hello guys, magandang araw sa inyo. Paano nga ba kumuha ng student permit? Ano ba yung mga proseso? Paano nga ba ako nakakuha ng student permit? Alam nyo guys, maraming proseso para ka makakuha ng student permit, pero madali lang. Basta't magtiyaga ka lang. Ayan, magsimula na nga tayo po paano tayo nakakuha ng student permit. Una, ang bagong patakaran ngayon, kailangan kumuha ka muna ng tinatawag na TDC o yung tinatawag nating theoretical driving course na ang layunin ay ma-educate ang mga magnais mag-drive o gumamit ng pampubliko o pang-national na daan. Layo na rin ito na ma-educate lahat maging sa traffic rules and regulation. Yan po ay 15 hours. Sa amin pong experience ay tayo po ay kada isang araw ay may 5 hours. May 15 hours, yan po ay may mga kaukulang pag-aaral tungkol sa traffic rules and regulation tulad ng kung paano tayo sumunod at gumamit ng pampublikong kalsada. Ayan. At yun, may kalakip na exam din po yun na kayong kakaharapin. Pero madali lang naman yan, basta makinig lang kayo sa inyong instructor. Yun lang, maging matyaga lang tayo. Pag nakuha natin yung TDC, yan, pag nakapasa na tayo, nakakomply na tayo dun sa hinihingi na ikaw ay qualified na to give a TDC certificate, theoretical driving certificate na yan ay ibibigyan ng instructor kasi nagturo sa inyo, maging yan ay sa TESDA o sa mga driving school. Yan po ay binibigay. Pag nakuha natin yung certificate natin ng TDC, theoretical driving course, ay tayo po ay diretso na sa pagpa-medical. Pagpa-medical, tayo po ay pupunta doon sa accredited na medical clinic ng LTO. Tapos tayo po ay kailangan ng requirements po doon ay tayo po ay kukuha ng mayroon po tayong PSA certificate o yung NSO certificate. Yan, PSA certificate na po siya ngayon. Pag napakita po natin yun, magbabayad po tayo doon sa cashier, magbabayad po tayo doon, and then waiting po tayo, babasahin po tayo doon ng mga color number. Tawagin tatakpan natin yung kabilang mata natin, babasahin natin sa malayo kung anong number yon. Kung naaninaw natin, ano nga ba yun, nalimutan ko kasi, basta yun, mapabasahin kayo ron. Tapos yun, bibigyan kayo ng certificate na yan, kukuha din kayo ng CBC, yung type po ng inyong dugo. Kung kayo O+, ako kasi O+ kasi ho ako eh. Kaya yun po. Tapos yun, yung pag nakakapagpa-medical na kayo, punta na kayo sa LTO, dala nyo si TDC certificate, si medical, tapos yun, magpipila po tayo doon ng tinatawag nating application form. Ilalagay natin doon kung anong pangalan, ano yung ina-apply natin kung student. Okay, papasa natin yun doon, ibabayad tayo, pagbayad natin, ibabiometric tayo. Tapos yun, hintayin ulit tayong tawagin yung pangalan natin, din yun, i-release na sa atin yung ating student permit. Yeah, okay. Pero maipalala ko nga lang, ang requirements pala ng theoretical driving course, kailangan ay may birth certificate tayo o yung PSA.
Paalala lang po, 'pag tayo po'y kukuha ng TDC, kailangan, wala tayong pagkakamali, tama yung ating PSA birth certificate at kung ano man yung nakalagay sa ating PSA birth certificate, kailangan yun din yung ating gagamiting pangalan dun sa ating application ng theoretical driving course. Kasi, marami po akong na-experience, maging ako po na-experience ko po 'yan, nagkaroon po tayo ng maraming proseso pa para makakuha tayo ng student. 'Yan, na maikwento ko lang ay yung apelyido ng tatay ko ay hindi pa nakasulat dun sa PSA birth certificate ko, which is yung sa mother ko lang. Ngayon, nag-apply ako ng TDC, ay nilagay ko yung aking ah, last name na siya kong ginagamit na sa mahabang panahon. Yun. Kaya tapos yun, pagka kuha ko ng certificate, punta ako ng LTO, dala ko lahat ng requirements para makakuha ng student permit. Ayun, hindi kaagad ako nakakuha, siguro inabot ako pa ng 2 months. Nagpaayos pa ako, pinaayos ko pa yung aking PSA birth certificate na dati yung apelyido lang nung nanay ko yung nandun, inayos ko pa hanggang sa mailagay yung pangalan yung apelyido ng tatay ko ron sa PSA birth certificate. Hanggang sa ngayon, nakakuha na ako ng student permit. Ngayon, may lisensya na tayo. Yan. Yun lang. Sige.